Maya ka na mag-shopping. What? Maya ka na mag-marketplace. Ano, digo. Hello guys, welcome to my video, and for today's video guys, kasama ko ngayon yung mga, kamustahin natin yung mga kasama natin sa Advanced USRN na mga co-nurses natin. At parang, kasi parang how long has it been na ba? Parang matagal na rin kami hindi nakita-kita kasi after ng training namin parang 2 months na, more than 2 months. I mean, sobrang tagal, so na-miss ko din talaga sila. At saka gusto ko kumustahin natin sila kung ano ba yung mga experiences nila sa unit, sa campuses nila. So basically yun ang magiging content natin for this video. So yun, by the way, my name is Nurse AJ, Nurse Pia. Nurse Crystal. Nurse Ron. So yun nga guys, kamusta yung naging first experience or exposure niyo sa mga campuses niyo or sa hospital kung saan kayo na-assign or na-deploy? May mga pwede ba kayong ma-share? Any funny moments or whatsoever? Ano ba ang pwede niyo ma-share sa mga viewers natin? Let's start with Ma'am Cristel. Well, PC Unites ako. So far, first day ko, muna ako. Ano tawag doon? PCT ba? PCT. So, first day ng PCT, nakakapagod kasi 10 yung patients. Tapos, syempre, bago ka pa lang, may mga clumsy moments ka. May natapon ako na pitchel ng tubig habang pine-prepare. Ano ba yung PCT? PCT, ano ba yung Patient Care Tech? Basically, ano bang ginagawa ng PCT? Nagba-vital signs, nag-a-assist sa Pilipinas pa nursing aid. nursing aid, nag-a-assist sa toilet, tapos nagkuha ng glucometer, yung glucose, monitor. May glucometer. Ang tawag doon? CBG, glucometer. Kumuha ng glucometer. ACHS nga tawag namin eh. ACHS nga tawag sa amin eh. Ganon, iba't ibang term. Yun naman, nakakapagod, masakit sa paa, 10 patient. Pero okay naman, mababait naman yung mga tao sa area. Okay, so ako, I'm assigned in med-surg. So ngayon nag-work ako morning shift, but originally gonna working nights. Just like Crystal, yung first 2 duties ko, nag-work ako as a PCT. It's not too bad, more on morning care, ganyan. Tapos, ano pa ba ginagawa namin? Wala lang, assist mo lang for transfer yung mga patients. And then, on my second week, yon, nurse na. Ang aking duty. Para akong nasa war zone kasi yung mga patient, mga unstable sa unit. So, it's a general medicine. So, lahat ng mga unstable patient, iba't ibang klase ng sakit meron. So, we got lots of isolation, mga C. diff, COVID patients, ano pa ba? Mga nakateli na patient, may mga cardiac monitor. So, yon, para siyang war zone. Kasi sobrang busy nga. Ang daming orders na kailangan mong i-monitor. And then as a nurse, it's your responsibility as well to check yung mga lab result ng patient. So kung may mga abnormal result, you have to inform the doctor. Tapos they do have a protocol. Basta lahat, it's very modernized kasi may protocol na sila kung anong gagawin mo, and then you just need to inform the doctor na, ito yung ginawa ko sa patient. Ito yung medications na binigay ko, ganyan-ganyan. So, yung mga nurses dito, very independent in comes with the management. So, yon. Ako muna kasi baka mahirap sundan si Sir. Ako naman Ako naman sa rin ako sa progressive care unit din ako sa neuro. Sobra lang nakakapanibago kasi parang more than a decade din ako nawala sa bedside. So na-miss ko rin pala siya. Akala ko before talaga nag-quit na ako totally. So nakaka-miss din pala. Nagbalik loob na masaya rin yung feeling na ganun. Nagbalik loob ka. Tapos sobrang
iba lang yung setup kasi sobrang nandun pa ako sa era na yung mga obsolete ng way ng mo yun. So so puro papel. So sobrang overwhelmed ako sa mga machines, sa mga technology na ginagamit ngayon. So ayun lang, pero so far so good naman. Sana lang makapag-adjust ng mas mabilis. Sa mga kasama naman, actually mababait naman sila. Nagulat ako na mababait yung mga tao. Lalo na yung mga ibang lahi, especially mga Americans, sobrang accommodating, friendly. Tsaka nandun sila para talang i-support ka, i-guide ka. So yun, so far so good. Yun. First day, I'm assigned sa ED, Emergency Department sa Daytona. And as expected, sa Emergency Department, always busy, maraming pasyente. And during yung first day, I think we have 70 plus or 80 na census in the entire emergency department. First case I think was DKA patient. So medyo busy kasi that was a patient who is already admitted and hindi pa na-transport sa ICU kasi wala pang vacant bed. So we managed a patient sa ER and we used Glocommander. May mga equipments na hindi ako familiar. It's sabi nga ni AJ, it's really overwhelming. Most especially that hindi ako sanay sa we are used with having so much paperwork sa Pinas. And pagdating dito, lahat ng orders, lahat ng documentations nasa computer lahat. So everything is new. And of course, since it's the first day, so I'm not that oriented sa setup, sa lugar, sa mga, pag may you get that, you get those. Nawawala ako because I'm not that oriented pa. And ano pa ba? Iba din yung mga gamit na yun na wala talaga sa Pinas, unlike dito. And sanay kasi tayo sa Pinas na yung pagiging natin, yung pagiging initiative natin sa mga procedures na wala kulang ng supplies, anong gagawin. But here, everything is there. Yung gagawin lang natin is to really familiarize with all those things and talagang masanay, mahasa. So yun, census namin that time I think like 80, pero hindi naman siya hindi masyadong nararamdaman kasi sa ER it's just the ratio, nurse to patient ratio is 1:3. And pag masyado ng congested, maximum talaga is 1:4. Hanggang dun lang. Hindi na kami nagwa 1:5 because that's also for patient safety. So, yun. Ano pa ba yung communication still it's a big challenge. Honestly, I'm not that comfortable yet na makipag-communicate with the staff. Maybe with the patient I can, but with the staff, it's a matter of how I would connect with them. Although we can speak English, but the connection and also that feeling of me being a part of the team, parang yun pa yung kulang. Yun pa yung kailangan ko pang i-establish. So I think That's good. That's good. Oh, that's awesome. Perfect! Hindi ko rin mag-gets pa din yung humor nila. Yung tipong magjo-joke, magsasalita sila tapos all of a sudden joke pala yun. Yung parang nagtatawanan na sila bigla, but for me, joke na ba yun? Like ang lalim, hindi naman siguro malalim. It's just that hindi ko lang mag-gets or ma-connect yung humor nila. Or maybe we just have a different sense of humor. Yung mga Pinoy at saka Americans. Okay guys, so since mga baguhan tayo, kayo sa abroad, ano yung major adjustment na naranasan nyo?
galing ako UAE, so sanay ako kahit gabi ka na maglakad, maliwanag yung place, may mga poste ng ilaw, and then, ano pa ba? Yung mga minsan hindi nagana yung mga signal ng tawiran pag maglalakad. Pinipindot ko, friend. Kasi ganun din sa UAE, pipindutin mo siya kaso minsan hindi nagana. Oo, dahil. Oo. Tumawid kami na hindi walang pindot-pindot. Oo. Ako naman, siguro hindi naman ako yung katulad ng mga ibang mga pumunta ng abroad na may mga moment ka ng homesickness or nalulungkot ka maganon. Kasi 10 years na rin ako sa Middle East na nag-work. So siguro ang major adjustment na ginawa or nabigla kasi parang sobra yung sa pagdadrive ka dito, nahirapan talaga akong kabisuduhin yung mga traffic signs and rules. Kasi sa UAE medyo parang I would say na safer. Parang driver friendly yung mga daanan sa UAE eh. So yun lang naman, yun, syempre nasabi na rin kanina na sobrang major talaga yung communication, sobrang hirap talaga ako. Though naman dito ako lumaki sa Amerika. Parang hindi, sobrang mahirap talaga guys yung grabe yung communication talaga. As in, yung kasi, yung tipo pag may kausap ka mga Americans, pinaprocess mo pa lang sa utak mo kung ano yung sasagot mo. Meron na naman silang additional or follow-up na questions, which is parang, di ba, kinoconstruct mo pa lang sa utak mo. Oo, may follow-up. Paano na? Wala na naman, ngangaka na naman. So ang mahirap talaga siya. Pero, well, kaya naman natin mga Pilipino mag-adjust, so wala tayong choice. Kaya yun. Yeah. Siguro alam yun ako na nung major adjustment. Parang walang tao. Parang walang tao. Oo nga. Hindi, siguro, I was just expecting ba na US, so maraming tao, crowded. Maybe sa New York, sa California, or sa major city. But dito sa kung saan tayo nagsistay, I mean, I was really surprised na parang kukunti lang yung tao kahit sa mga mall, sa mga restaurants. Parang ang laki ng mall, laki ng restaurant pero walang tao, 'di ba? Mas malaki yung parking lot. Malaki yung parking lot pero kukunti lang yung kotse at saka yung tao. So yun. Adjustment, since it's my first time na to be away from family. So yun. Yung homesickness nandun pa din, and I know that it would take time para ma-overcome yun, but good thing andito kami sasama-sama. Kaya pag merong off, pag sabay-sabay yung off, I mean we really find time na mag-get together and kain. Kaya tingnan natin yung mga timbang namin. Minomonitor yung mga timbang. Yung blood pressure. Hindi. Ano pa ba yung mga adjustment? Sa work naman, adjustment. I think na-mention ko na kanina, like the equipment, the system, the process, the policy, everything. It's really a big adjustment. Sabi nga nung TAP namin, yung during the TAP program, yung instructor namin doon na kahit gaano ka pa daw kagaling, kung saan sa Pinas or from what country you were from, talagang pagdating dito, you will feel na para kang newly graduate. Diba? Kasi, I mean, parang bababa din somehow yung confidence mo. Because you, somehow gradually, you will try to build that confidence paakyat. So, pagdating dito, syempre, mellow muna. Then, after a few months, then that's how you try to build that confidence. Somehow na-feel nyo ba yung parang sinasabing culture shock pagdating dito niya? Yun yung culture shock na sinasabi. Yun. Culture shock. Feeling ko hindi kasi galing ka ng Canada, parang Oo, kasi Culture shock from Canada to US.
Ayun nga, ano ba? Okay, difference. Kasi galing na ako ng Canada. Ilang years mo sa Canada? 12 years. So, 12 years. Canadian. Oo na, Canadian citizen na. Char. So, para sa akin yung convenience. Kasi doon sa pinanggalingan ko from Toronto. Wow. Toronto. It's Toronto. It's Toronto, not Toronto. So, yung convenience. Kasi wherever you go, sa isang plaza, nandun na yung mga kailangan mo. Grocery stores, mga restaurants, like yung mga specialty drinks, mga boba, McDonald's, what else? Basta, yung convenience na gusto mong bilhin nandoon na. Yung mga outlet mall, well, may outlet mall naman din sa US, mas mura compare sa Canada. Hindi na bago yun. Sa workplace, kasi Americans are known to be direct. At saka, pag talagang gusto ka nila, I mean, talaga sasabihin nila sa'yo. Yung Canadian kasi, very polite. Pero yung Americans naman din, polite naman din. So, I don't think they do have some difference. Maybe, wala namang pinagkaiba between Canadians and Americans. Yun lang ang napansin ko. Ayun. Culture shock. Kasi galing akong UAE, so tumira ako doon ng 12 years. So, sanay akong ma-expose. Hindi naman, wala singis na doon. How I wish! Kaya pala mo ang Araban. Singkit, Araba. Ayun, so sanay ako sa mga diverse culture, multicultural. Siguro, yung sa lugar ko kasi sa Orange City, limited yung mga Filipino store. Di katulad dun sa Abu Dhabi. Bababa ka lang, may mga Filipino store na. Oo, sa Bacal. Parang ang hirap din maghanap din ng fresh fish. Pero walang mga natitinda ng walang fish. Ang hirap bumili ng parang may mga puro salmon lang. Tapos, pero ako no, it's salmon. It's salmon. Culture shock, hindi masyado kasi gawa ng before naman ako pumunta dito sa US. Nakapag-travel na rin ako dito twice siguro before. So, medyo kahit paano, okay na din. Wala, hindi naman ako masyado ng culture shock kasi parang I feel home naman eh. Yung dito, yung sasakyan, it's really a necessity. Because pag wala kang car, paralyzed ka. Kasi, di ba? Ang hirap pag wala kang car kasi walang bus, merong bus pero I mean like it would take like 2 hours. Dito sa Florida. So yun. Meron namang mga lift pero syempre mahal. Walang mga jeep of course kasi walang tricycle. Yun. So and yun nga parang ang layo ng mga establishment, yung mga restaurants, unlike sa Pinas. Kasi sila galing Canada, galing UAE, ako galing Pinas. So yun. Siyempre sa Pinas, halos sa downtown area pa lang, halos andun na lahat, di ba? Parang lalakarin mo lang, andun. Punta ka naman, mag-shopping ka naman sa isang mall, o sa iba ng restaurant naman. Dito, hindi. Kailangan mo ng sasakyan para makapunta from one establishment to another establishment. Okay, guys, ano ba yung mabibigay yung tips sa mga or advice sa mga papunta pa lang ng US or mga nag-aantay ng papers nila? Okay, siguro, i-research nyo muna yung mga city na pupuntahan nyo. Kasi baka mamaya, na-expect nyo na maraming tao yung mapupuntahan nyo. Tapos, pagdating nyo dito, ay, nasa probinsya pala ako. So, while waiting, research nyo kung anong city, yung campus na pupuntahan nyo. Kasi it will make a difference, especially with your mental health. Yon. So, that's number 1. And then number 2, since retrogression, spend more time with your family. Yun ang pinaka-importante para ready kayo emotionally pagdating nyo ng state. Yan. Tips, siguro
katulad sa amin, under kami ng isang agency. So, kung hindi ka pa familiar sa state na pupuntahan mo, siguro mas better na doon pala mag-build ka na ng mga kaibigan mo. Magtanong ka in advance kung ano ba yung mga dapat mong gawin para at least pagdating mo sa kung saan ka mo di-deploy na state. At least kahit pa paano, oriented ka na sa lugar, kung ano ba yung mga dapat gawin. And dun sa mga up until na waiting pa rin, yun nga lang, wala naman tayong choice, wala tayong magagawa ba, just trust the process, continue praying, at saka mas maigi na bumalik kayo sa bedside yung mga kasi yes, kasi sobrang iba rin yung magiging confidence level mo pag naandito ka, kasi kahit na sabihin sobrang iba yung practice dito, iba kasi pag may alam ka kahit pa paano yung confidence level mo iba kumpara dun katulad ko na sobrang tagal na wala. Ang hirap magsimula talaga kasi parang nangangapa ka sa talaga, sobrang yun lang ma-advise ko, sa kailangan prepared kayo mentally, physically, emotionally, financially, lalo na yan. So yun lang. Advice, since it's retro pa ngayon, sabi nga ni Pia, really spend time with your family. Kasi pagdating dito, you will really feel that homesickness, and it's really true. Before, I was just thinking na parang OA naman, parang hindi naman siguro ganun, but I'm really feeling it now. Honestly, but I know na it's part of adjustment. Ma-overcome din for sure. And yun nga, when pagdating dito, I think we are just really blessed to have this group. Sabi ko nga, na ano man, parang naiwan man namin yung family sa Pinas, but we found a new family naman dito. So yun yung magandang blessing. Kasi magkakaiba-iba man kami ng probinsya sa Pinas, but pagdating dito, it seems like parang tawag doon, matagal na kami magkakakilala, parang gano'n. Soulmates. Hindi. Yun. I think expect na lang na parating na hindi siya magiging madali. Okay? I know na nung naghihintay pa tayo ng priority date na maging current, we are very much excited. Parang atat na atat tayong umalis. 'Di ba? Tapos but we are somehow parang natin na talagang ready na ba tayo? Parang more of excitement pa pero hindi natin siguro na-assess sa sarili natin kung ready na ba talaga tayo, 'di ba? Not just to migrate here, but to really work sa hospital with a different system. So yun. And also siguro nung nasa Pinas tayo, isip natin sige, work lang para maka-earn, diba? Pero here, advice ko is you really have to find time for yourself. And again, and also be kind to yourself. Wag nyong i-pressure masyado yung self nyo, because the more that you do it, the more that you feel frustrated, the more that you will feel depressed. So, and since it's a new system, it's a new workplace, so babaan mo muna yung yung expectation. I mean, empty your cup, that's what I've said. Empty your cup in order for you to absorb all the learnings. Kasi kahit manager ka na sa Pinas, may position ka doon, pagdating dito, you will start from the bottom. Diba? And ano pa ba? Just listen to kung ano man yung mga teachings, and just be humble. Sabi ko nga, it wouldn't make you a lesser person if you know how to humble yourself. And of course, respect sa coworkers, sa ibang tao, most especially na nasa ibang bansa tayo. Di ba? So yun. Pray. Just pray. Hindi siya talaga magiging madali, most especially if you're living alone in an apartment. It's really not that easy. I mean, nakakabaliw din yung silence. So
learn paano mag-budget din. Kasi pag hindi mo alam mag-budget, talagang mauubos yung sahod nyo, mauubos yung pera nyo. Hindi porket nandito na tayo sa US, maraming perang pumapasok, pero syempre gagastos din pag hindi ka marunong mag-budget, lahat ng mga naipon mo malalabas din yan, mga gastos din yan. So yun. So you have to save money then para sa sarili mo, sa family mo, and if you have plans to have business, to have a house, to have vacation, then you really need to save money. Well, mga advice ko sa mga nag-aantay, sa mga retro pa hanggang ngayon, prepare yourself, enjoy nyo muna yung time with your family, enjoy nyo yung mga places kung nasaan kayo, mag-travel kayo, or yung mga food na gusto nyo, aralin nyo na kung paano lutuin. Kasi syempre, pagpunta nyo dito, hindi nyo pa alam kung saan yung mga bilihan ng mga favorite food nyo. Tapos, manage your expectation, hindi naman palaging positive, may mga negative rin. Pero, dapat, kahit may mga negative kayo nababasa or naririnig about sa US, dapat alam nyo kung paano yung i-handle yun. Be prepared, be informed. So, ano pa ba? Try to connect with different group. Yung mga kung may makita kayo sa Lepora ng mga na unang nandito na sa states na pupuntahan nyo, simulan nyo na makikonnect para may mga support person na kayo pagdating, may mapagtanungan kayo. And then, mag-pray lang kayo palagi. Kasi, hindi nyo alam, bawat tao may kanya-kanya experience. So, i-pray nyo na lang yung future nyo na sana pagpunta nyo ng US maging smooth or bigyan kayo ng strength, kung ano man yung mga harapin nyo. And then, lastly nga, ihanda nyo yung sarili nyo sa ano man yung papasukin yung trabaho kasi hindi naman talaga, walang trabaho na madali. Nakakapagod mentally, physically, saka emotionally. So, kailangan umanap kayo ng pinaka magiging support person nyo, saka ano pa, yung love yourself kumbaga. Alam mo kung paano ka maging masaya kahit mag-isa ka lang. Oh, Diyos. Tapos pag may family ka naman, syempre dapat i-ready mo din yung pamilya mo sa buhay sa US para aware din sila na as a team kayo na pupunta ng US, so mag-a-adjust kayo sabay-sabay. There you have it, guys. Sana marami kayong natutunan or napulot sa video na to. Yes. And sobrang thank you lang, guys, for doing this video with me. And I remember not paying you Thanks to Juan sa accommodation natin. ay, oo nga pala, special thanks nga pala sa ating sponsor. Sa sponsor sa ating sa food, kay Dr. talaga. Kay Doc Martha and Doc Jed. So yun guys, for more interesting stories and kalokohan, follow for more. Marami pa kaming gagawin mga videos, guys. So, yung vlog na ginagawa namin, gusto lang namin kayong i-guide. We will be your ultimate guide sa inyong sa inyong American dream. So, yan. Sana nga lang mag-guide namin kayo ng maayos, diba? So far naman, yung mga sinishare namin sa inyo, ito lang naman yung mga so far na experience namin. Kasi syempre bago lang, personal experience. Bago lang rin naman kami dito sa US. So, kumbaga personal experiences lang naman itong binibigay namin sa inyo, di ba? Parang, yun lang, para at Pero like, although we have mentioned somehow mga iba sa Amerika, pero sabi ko sa inyo, worth it naman, di ba? Yes. Worth it naman. Yes, I mean, yes. may mga differences, nag-a-adjust pa, nag-a-adapt, pero worth it talaga dito. Okay na? Nararamdaman niyo yung kinikita niyo. Yes. Sobrang mahirap yung trabaho, pero once na nakita mo yung payslip mo, okay na ulit. Buhay ka. Tapos, after another week na naman, pagod ka na naman. Pag nakita yung payslip mo, cycle lang siya. Guys, cycle lang siya. So, yun lang naman. Wala namang yes. So, yun lang guys. So, follow for more.
Ay, nasira. Alam ko parang wala.